Bumili ako sa Lazada ng measuring kit para sa cholesterol, uric acid at glucose. So ngayon, dumating na siya. So bubuksan natin para makita natin yung mga laman ng package na to. So ayan, so merong isang malaking box na maaring ito yung glucometer o yung susukat ng blood sugar. So ayan, looks maganda naman siya sa box niya at may mga instructions sa gilid, although hindi naman natin maintindihan dahil ito ay Chinese characters. So base lang tayo sa may picture niya. At meron din siyang thank you note dito. At dito sa note niya ay bigyan daw siya ng 5 star. So tingnan natin kung pang 5 star nga ang ating kit na nabili. So ito ay cholesterol strip, may 10 laman ang unang box at sa bottom niya ay makita natin ang expiry date niyan. Although hindi gaano makita sa picture dahil medyo malabo. Pero yun ay cholesterol strip. Itong pangalawa naman ay blood glucose strip na may 25 pieces ang isang box niyan. So, ayan, bale dalawa silang box. So, meron tayo natanggap na 50 pieces para sa blood sugar measurement natin. And then, the last one is the uric acid measurement na kung saan ay mayroong 25 strip. So, ito naman ay mga needle. So, ginagamit to kung maraming tao kang mini-measure, magagamit mo lahat. Pero kung ikaw lang naman o ilang tao lang naman, siguro naman ay hindi mo kayang ubusin tong madami na ito. Pero although maganda rin naman pang standby yan in case of... Ito naman ang needle holder niya para pag tayo nagpiprick ng ating blood o nag-extract, yan ang gagamitin natin. So again, ito na yung box natin at titingnan natin kung ano ang itsura ng pinaka main measuring kit. Ayun. Bale, may instruction manual din. Sa bagay, lahat naman ng mga equipment o magamit ay may instruction manual for safety at para mas mabilis nating maintindihan kung paano nga ba ginagamit ang isang bagay. At may warranty card pa pala ito. So, ito na yung blue box na kung saan nandito ang measuring kit. Ito, medyo magaang lang pala. At maganda rin naman lalagyan nito. So, magamit talaga natin yan. So, ngayon, tingnan natin yung likod niya. Merong lalagyan ng battery. Ang battery nga pala niyan ay dalawang AAA. Ang battery niyan. So, hindi kasama sa binili natin. So, lalagyan na lang natin yan ng ating spare na battery sa bahay. Ayan, may instruction naman kung paano ilagay yung battery. Then, after natin mailagay, isarado na natin yung cover niya. So, automatic na siya may reading doon, although date and year pa lang yung naandyan. So, tinanggal ko yung plastic para mas dali nyo makita. Although, ayan, 213,922. Ito naman ang needle holder. So, kasama rin to sa box niya at may instruction manual. Bale, buksan natin kung ano ba itsura nito sa loob. Medyo looks like okay din siya man siya. Although, ayan, yung may instruction manual. Ang instruction manual niya ay hindi rin English character. So, English language. So, base ulit tayo sa picture kung paano natin yan maiintindihan. So, ayan. Ito na yung needle holder natin. At yan, nung binuksan natin, tilis natin ng cap, yung kulay puti, yan natin ilalagay yung needle natin. So, kukuha tayo ng isang needle o karayom para ilalagay natin sa needle holder niya. Kung makikita nyo ay mayroong bilog sa topmost ng kulay blue na needle. So, yan yung pinakadulo ng needle. So, para di masugatan, for protection din siguro yan. Kaya siguro nilagay dyan.
And then, ngayon, ipapasok na natin yan sa needle holder. So, chinecheck ko kung paano ilagay. So, siguro tama itong ginawa ko. Ganyan nga siguro yan. And then, puputulin na natin yung twist natin niya para maputol yung topmost and lumitaw yung kaprasong needle. And then, kapag nandiyan na yung needle, pwede na natin coveran. Coveran natin, tapos lock by button. So, kung makikita nyo, meron yung mga numbering at may arrow. So, yung number 1, ayun na yung pinakamababaw na itutusok sa'yo at yung 5 ang deepest na pagtusok. So, buksan na natin itong blood glucose strip o yung pag-measure natin ng blood sugar. So, yan na binubuksan ko itong pinaka-top para medyo sealed talaga siya no? Medyo mahirap din buksan. Although, ayan, meron palang passcode chip yan. And then, isang bottle na kung saan nandyan yung mga strip natin na gagamitin afterwards. So, yun, again, 25 pieces yan sa isang bottle at merong passcode chip na gagamitin natin. So, itong passcode chip ay ilalagay natin sa pinaka-measuring kit natin. Yan, siguro yan na intended lamang pang blood sugar. So, yan, nailagay na natin. So, now, buksan natin itong bottle para kumuha tayo ng test strip para sa blood sugar. O kahit isa lang naman na patesting lang natin ang ating ano ba ang level na sugar sa ating katawan. So, ayan. Yang may 4 block na yan. Yan ang i-insert natin doon sa measuring kit natin para yan ata yung magre-reading. So, ayan. In-insert na natin yung strip. So, nag-record na siya. So, may arrow. And then, standby lang muna yan dahil kukuha naman tayo ng blood. So, ayan, yung needle holder natin. Meron ng needle yan, katulad na sabi natin kanina. So, kailangan linisin natin yung daliri natin ng alcohol bago tayo magsimulan mag-prick ng o mag-extract ng blood sa ating daliri. So, ayan, na-extract na natin, squeeze natin yan, and then, ipapasok natin doon sa line na para ma-absorb nung strip natin. So, kailangan puno yan. At then, mga 6 seconds, malalaman natin ang reading. Ayan, 6.2 yung aking blood sugar level. Tingnan natin mamaya kung yan ba ay normal o below normal o above normal sa guide natin mamaya. Dumako naman tayo dito sa uric acid measurement. So ngayon, nakikita nyo ay binubuksan ko tong box para sa uric acid. At yun, nakita natin bottle na mayroong 25 pieces strip according dun sa kanyang label at meron ding passcode chip. Ito naman yung gagamitin natin at i-insert sa pinaka main unit natin para sa pag-measure ng uric. So, iba't ibang measuring kung glucose, meron siyang sariling passcode chip. So, ito kulay brown ay para naman yan sa uric acid. So, ayan, o nag-automatic on na siya in case na nandyan na yung chip. Then, buksan na natin tong bottle at kumuha tayo ng isang pang uric acid natin. Then, UA, uric acid, confirm yan. And then, insert na natin yung chip sa gitna. Ayan, 8477. At yun, nag-arrow up siya. Ibig sabihin na awaiting na siya sa blood extraction na ilalagay natin. So, again, kailangan nating maglinis ng ating daliri bago tayo magsimula na extraction. So, ayan, number 3 ang ginagamit kong needle para marami agad lumabas na blood. So, pindutin lang yung button
At yun, lumabas na ang blood. So, ayun ang ilalagay natin sa strip natin para ma-absorb siya. So, again, 6 seconds lang ang required para ma-reading ang ating uric acid. 398 ang ating uric acid sa first testing ko. So, titingnan ko mamaya rin kung iyan ba ay normal ang measure ko. Again, afterwards, maglinis tayo ng ating daliri to avoid bacteria. Ito naman ang cholesterol strip natin. Bale, ito na yung pinakalas sa tatlo na i-measure natin. So, bubuksan ko. Ito nga pala ay 10 piraso lang ang strip na makikita natin dito. Kaya minsan-minsan lang tayo mag-check ng ating cholesterol para once a month. O depende sa inyo kung kailan. Yun, meron siyang passcode chip din. So, lahat naman ng i-measure natin may kanya-kanyang passcode chip. So, palitan lang natin kapag nagamit na. Siguro hindi pwedeng palibalik na rin yan. So, ayan, bottle, tsaka passcode chip ang laman ng box na yon. Then, ilagay na natin yung chip sa main unit. Then, afterwards, ayan na, buksan na natin itong bottle at kumuha tayo ng isang cholesterol test strip. So, maganda yung kulay nito, kulay blue. So, ayan, yung mga itim na lines ang natin i-insert para makita natin. And then, 9193 yan. So, awaiting tayo dyan sa main unit. Maglinis again ng alcohol ng daliri bago mag-extract ng blood para sigurado tayo na malinis talaga. Then, ayan, mag-prick na tayo. Then, pag lumabas na yung dugo, squeeze natin. Ayan. Yung palang pasukan ng blood ay sa gilid, sa kulay puti na lines, kaya medyo mahirap yan. So, it will take about 150 seconds bago natin malaman ang measurement ito. So, ayan, sinortan ko na yung video. Nasa 19 seconds, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan na. Ang resulta ay 3.7 ang aking cholesterol. So, checkin natin mamaya kung ito ay within normal. Sana normal ang ating cholesterol. So, tanggalin na yung test strip, pati yung passcode chip, at be sure lang na yung ating medical waste ay maitapon natin sa tamang tapunan. Nasa ganun ay hindi siya Ngayon, we are securing ng ating ginamit sa measurement ng cholesterol, uric acid at ng blood sugar. Kung nakita nyo, binuksan ko yung needle holder dahil tatanggalin ko yung needle na ginamit natin. Siyempre, yan ay merong blood stain. Then afterwards, kukuberan ko yan para ma-secured. Then, ayan, ilalagay ko na lang siya sa box. Then itong ginamit kong needle na stain, tinusok ulit doon sa kulay blue para hindi siya makasugat in case na ano man mangyari, at least hindi nakalabas yung needle. And then itong needle holder, pwede nang ilagay yan sa box sa may gilid. Then it's secured. And then itong main unit natin, glucometer, ready na rin yan. Be sure natin tanggalin yung battery at isang ating bottle ng cholesterol. Yan, para ready sa susunod na gamit natin. Itong 3-in-1 blood glucose, cholesterol, uric acid monitor manual natin ay may English version siya. So, madali natin maiintindihan. So, pag may time, basahin na lang natin para for safety at proper yung instruction na paggamit natin.